Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon ay matututunan natin ang pagiging masinop sa pamamahala ng mga patapong gamit teknolohikal. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay makapaghahayag ng wastong paraan ng pamamahala sa patapong gamit teknolohikal. Mahihinuha kung bakit mahalaga ang wastong pamamahala nito para sa tao at kalikasan. At mailalapat ang mga wastong paraan sa tunay na buhay. Tingnan ang mga larawan sa screen. Mayroon din ba kayong ganito sa bahay? Lumang cellphone na hindi na gumagana, sirang charger, o mga pudpud na baterya? Saan nyo ito inilalagay? Sa simpleng basurahan lang ba? O nakatabi sa aparador? Alamin natin ngayon kung ano ang tamang gawin dito. Ano ang patapong gamit teknolohikal? Ang mga patapong gamit teknolohikal ay tinatawag ding e-waste o electronic waste. Kabilang dito ang mga lumang TV, computer, laptop, cellphone, at maging ang maliliit na baterya. Hindi ito katulad ng ordinaryong nabubulok o di nabubulok na basura na maaari lang basta itapon sa labas. Bakit hindi ito dapat itapon basta-basta? Maraming elektronikong gamit ang may kemikal, mabibigat na metal at lason sa loob. Kapag nabasag o sinunog, maaaring kumalat ang mga nakalalasong sangkap. Kapag umabot ito sa ilog o lupa, maaapektuhan ang ating kalikasan, pagkain, tubig at kalusugan. Kaya napakahalaga ng tamang pagtatapon o ng pagiging masinop. Ano ang pagiging masinop? Ang pagiging masinop ay ang paggamit at pag-aalaga sa mga bagay ng may pag-iingat at pananagutan, upang hindi ito masayang at upang makatulong sa kalikasan at sa ibang tao. Paano natin na ipapakita ang pagiging masinop? Ang pagiging masinop ay hindi lang sa pagtitipid ng pera. Sa ating aralin, ang pagiging masinop ay ang paglalaan natin ng sapat na panahon at lakas para ihiwalay, iayos o dalhin sa tamang lugar ang ating e-waste ng may pag-iingat. Narito ang ilang paraan ng wastong pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal na nagpapakita ng pagiging masinop. Ayusin muna kung maaari pang magamit. Huwag agad itapon ang sirang gadget. Kung maaari pa itong kumpunuhin, ipaayos muna upang magamit muli. Ibigay o i-donate kung gumagana pa. Kung hindi mo na kailangan ngunit maayos pa ang gamit, maaari itong ipamigay sa iba. Dalhin sa tamang e-waste collection o recycling center. Ang mga sirang elektronikong gamit ay dapat dalhin sa tamang lugar upang ligtas na maproseso. Ihiwalay ang e-waste sa karaniwang basura. Huwag isama ang mga elektronikong gamit sa nabubulok o di nabubulok na basura. Huwag sunugin o basta-bastang itapon ang e-waste. Maaaring maglabas ito ng nakalalasong usok at kemikal na nakapipinsala sa tao at kalikasan. Tandaan, ang wastong pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal ay nagpapakita ng pagiging masinop at pananagutan. Bakit mahalaga ang wastong pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal? Una, napoprotektahan ang kalikasan. Naiiwasan ang pagdumi ng lupa, ilog at hangin dahil sa mga nakalalasong kemikal mula sa e-waste. Napangangalagaan ang kalusugan ng tao. Nababawasan ang panganib ng pagkakasakit ng mga tao dulot ng mapanganib na kemikal. Nababawasan ang dami ng basura. Ang pagre-resiklo at muling paggamit ng mga kagamitan ay nakatutulong upang hindi dumami ang basura. Napapakinabangan pa ang mga gamit. Ang mga gamit na maaari pang ayusin o ipamigay ay nagagamit muli sa halip na masayang. At naipakikita ang pagiging masinop at responsable. Ang tamang pamamahala ng patapong gamit teknolohikal ay nagpapakita ng pag-iingat sa mga gamit at pagmamalasakit sa kapwa at sa kalikasan. Tandaan, ang wastong pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal ay mahalaga sapagkat pinangangalagaan natin ang kalikasan, kalusugan at mga likas na yaman habang ipinakikita ang pagiging masinop at responsable ng bawat tao. Muli nating balikan ang ating mga natutunan sa araling ito. Nahinuhan natin kung bakit mahalaga ang wastong pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Kapag ang e-waste ay nasunog o natapon sa lupa, ang mga nakalalasong kemikal tulad ng mercury at lead ay sumasama sa hanging nilalanghap natin at sa tubig na naiinom natin.
Sa pamamagitan ng masinop na pamamahala na ililigtas natin ang kalikasan at ang ating kalusugan. Para sa ating unang gawain na pagninilay, kumuha ng kwaderno. Punan ang 3 patlang batay sa iyong tunay na nararamdaman at natutuhan sa ating aralin ngayon. Kompletohin ang mga pahayag sa iyong kwaderno. Una, nabatid ko na ang mga patapong gamit teknolohikal ay: ikalawa, maaari kong ipakita ang pagiging masinop sa pamamagitan ng. At ikatlo, mahalagang pangalagaan ang kalikasan mula sa e-waste dahil. At para naman sa ating ikalawang gawain, subukin natin ang iyong kaalaman. Isulat ang check kung ang pahayag ay nagpapakita ng masinop at ligtas na pamamahala sa e-waste, at X naman kung hindi. Una, itinatapon ang lumang baterya sa nabubulok na basurahan. Ikalawa, inilalagay ang sirang cellphone sa nakalaang e-waste bin sa mall. At ikatlo, binubuksan at binabaklas ang sirang TV kahit walang kaalaman sa kuryente. Ikaapat, ipinamimigay ang lumang tablet na gumagana pa sa nakababatang kapatid. At panghuli, inilalaan ang sapat na oras upang ihiwalay ang mga cable at charger sa bahay. Ipakita ang iyong output sa iyong guro para sa pagwawasto. At para naman sa ating huling gawain, ipakita ang iyong pagkamalikhain bilang isang e-waste warrior. Gumawa ng poster at slogan sa short bond paper na naghihikayat sa pamilya na maging masinop sa e-waste. Narito ang ilang halimbawa. Tandaan natin, ang simpleng paglalaan ng oras sa tamang pagtatapon ng basura ngayon ay malaking ligtas para sa ating kinabukasan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli!